Para maalis yung isip ko sa programming ay modify ko na lang muna tong speakers. Nabili ko tong speakers sa FB Marketplace. Mula ito sa Japan. And pag galing Japan, kadalasan 100 volts. AC ang power na need. Usually, gagamit ka ng transformer pag gagamitin mo sa Pinas dahil 220 volts ang power na ginagamit natin dito. May sinamang adapter yung seller. Kaso wala akong tiwala sa adapter na to. Pero may dalawa namang ways para i-power tong speaker. AC or DC. Yung sa DC ay magmumula sa 6 na AA batteries. Ang issue naman pag ito yung ginamit ko ay ayaw ko namang magpalit-palit ng baterya kada maubos yung charge. So yung modification na gagawin ko ay palitan yung terminals na imbis na nakakonect sa batteries ay sa isang barrel jack. Tapos ipapower ko gamit itong AC to DC adapter na may mas tiwala ako. Una ay kailangan ko alamin kung ilang volts ang need. Madali lang naman to since kung titingnan naka-series lang yung mga batteries. So ang 6 na AA batteries pag naka-series ay 9 volts lang. Dahil 1.5 ang isa nito, ito times mo lang siya sa 6. Sunod kong ginawa ay binuksan yung speaker. Madali lang buksan at mukhang nakaayos na yung mga parts dito sa loob. Sa power, may 3 connection sa board. Para sa AC, para sa battery, at itong hindi ko sure kung ano. Nung una, tinanggal ko lang itong dalawa at itinaray yan sa battery. Connect sa barrel jack at sinaksak sa adapter. Kaso, hindi siya bumukas. Kala ko, sunog na dahil mali yung kalkulasyon ko. Pero, binalik ko lang yung dalawang tinanggal ko at pinower gamit yung adapter at okay pa rin naman. Buti na lang ganun. Tinry ko iba-ibang kombinasyon, baka may need lang na nakasaksak. Tapos ayun, nalaman ko na itong hindi ko alam na connection ay need para mag-on. Sa ngayon, ina-assume ko na lang na para sa fuse to. Pero wala kasi akong nakita dun sa outlet na fuse. So baka need lang na connected tong wires para mag-on. Kaya ayun, hininan ko lang sila sa isa't isa at sinaksak. Pumukas nga. So yung AC side na lang muna ang tinanggal ko at kinip ko tong dalawa. Ayun, mabilis at simpleng modification lang. Temporary lang rin muna tong barrel jack. Ginawa ko lang to kasi aside sa takot ako sa adapter, kapag nilagay ko na yung ESP32 sa loob, mas kabisado ko na kung gaano kalakas yung power na meron ako. If interesado ka sa project na to, follow ka na. Bala ko mag-upload every Tuesday and Friday. Ayun lang muna. Hanggang sa muli. Bye-bye!